Uupa lang ako ng maliit na kwarto noon na malapit sa school. Taga-kabilang probinsya kasi ako. Late ko na nalaman na may aswang scare pala sa bayan na yon. 2 linggo na ako sa school nang may kumalat na balitang may inatake na naman daw na matanda ang aswang. Nagulat ako kasi ang sabi ng co-teachers ko ay na naman. Tapos isang gabi na nananahimik ako sa bahay ay nagkasigawan na ang mga kapitbahay. Namataan daw kasi ang aswang na nakalambitin sa puno sa tapat ng bahay na may newborn baby. Kinabahan agad ako kasi mag-isa lang ako, kaya bumangon ako agad para siguraduhin na nakakandado ang mga bintana at yung pinto sa harap at likod. Noong i-check ko na yung pinto sa may likod ay may narinig akong sutsut. Automatic ay lumingon ako sa maliit na bintana sa kusina na nasa gilid lang halos ng pinto. May nakasilip doon na babaeng pawisan. Napahawak ako sa dibdib ko at napasandal sa dingding. Sabi ng babae ay pabukas daw ng pinto dahil siya yung dating umuupa sa kwarto at may naiwan daw siyang gamit. Iling lang ako ng iling at naluluha na. Nilusot niya yung kamay niya sa bintana at pilit inaabot ang pinto. Napansin ko na pawisang-pawisan talaga siya at putikan pa yung kamay. Napaiyak na lang ako noon pero nakuha ko pa yung tambo sa gilid at hinampas siya sa kamay. Naging agresibo bigla yung babae at inalog yung grills ng bintana. Buksan ko na raw ang pinto. Sa part na yon ay nakasadsad na lang ako sa sahig at umiiyak. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Sobra na akong natataranta. Umalis yung babae at akala ko ay nawala na siya. Yun pala ay lumipat siya sa mismong pinto at pilit niya yung binubuksan. Papasukin ko na raw siya. Hindi ko na alam kung saan ako kumuha ng lakas para sumigaw ng saklolo. Biglang sumilip uli yung babae sa bintana at galit na nagdudura. Dinuduraan niya ako pero hindi makaabot sa akin. Minura niya ako at binantaan na babalikan. Pagkaalis noong babae ay narinig ko yung sigawan ng mga kapitbahay. Kinabukasan ay umalis kaagad ako ng kwartong yon. Nakiusap ako sa co-teachers ko na kung maaari ay makituloy muna sa isa sa kanila dahil sa takot ko nga sa banta noong babae. Buti na lang at pumayag din sila. Dahil ng mga sumunod na araw ay napabalita na naman daw yung aswang na umaaligid sa dati kong inuupahan. Sir Neb, tawagin niyo po akong Nash. Ang ibabahagi ko ay kwento ng co-teacher ni Mama noong nagtuturo pa siya. Tawagin na lang natin na Sir Louie yung teacher na yon. Napilitan daw mag-resign si Sir Louie dahil sa espiritu na nagkagusto sa kanya. Succubus kumbaga. Ginugulo raw noon si Sir Louie kahit nasa kalagitnaan ng pagtuturo. Natatakot daw yung mga estudyante dahil bigla na lang daw itong bumabagsak ng nakadilat ang mga mata. Sabi ni Mama hindi raw matukoy ni Sir Louie kung kailan nagsimula yung panggugulo noong succubus. Basta may mga pagkakataon daw nakapagtapos na yung klase at naiiwan ng mga guro sa faculty para asikasuhin ng ilan pang gawain ay makakaramdam ng grabing antok si Sir Louie. Yung tipong para itong tinurukan ng pampatulog dahil hindi talaga mapaglabanan ng antok. At sa panaginip nga ni Sir Louie, lumalabas yung babaeng nakakatalik niya. Gigisingin daw ni na Mama si Sir Louie kapag magsisiuwi na sila at mapapansin nila na imbis na ma-energize dahil sa nakaidlip ay pagod na pagod pa ito. Nilihim daw ni Sir Louie ang tungkol sa nangyayari sa kanya hanggang sa dumating na nga sa point na kahit sa kalagitnaan ng klase ay tumitimbawang siya pero nakadilat. Yun ang kinatatakot ng mga estudyanteng nakakita sa bigla niyang pagbagsak. Sa payo ng iba pang guro ay nagpa-albularyo si Sir Louie pero walang nangyari. Sa halip ay parang mas lumakas pa raw yung succubus. Nagpakita na raw kasi ito kay Sir Louie kahit gising siya.
Pero ang masaklap ay sumanib ito sa isang grade 6 na estudyante. Inakit daw noong succubus si Sir Louie habang nakasanib sa bata. Ang nakikita nga ni Sir ay yung pagkaganda-gandang babae at nadarang kaagad siya. Hinila siya noon sa girls CR. Yayakapin na sana ni Sir Louie yung babae. Pero nung mapatingin siya sa refleksyon noon sa salamin ay yung estudyante ang nakita niya. Nangilabot daw si Sir Louie dahil kamuntik na niyang pakialaman ng isang batang babae. Dali-dali siyang lumabas ng CR at doon na niya napag-isip-isip na nanganganib talaga siya sa succubus. Hindi lang siya, kundi pati yung mga estudyante niya. Pagkatapos ng insidenteng yun, ay ilang beses pa raw na gumamit ng batang babae yung succubus para akitin si Sir Louie. Kaya nagpa siya ito na mag-resign na lang kaysa mapahamak pa yung mga estudyante. Ang huling balita raw ni Mama kay Sir Louie ay nanggagamot na ito sa kanilang probinsya. Naging albularyo ang dating guro. Kung napalayas man ang succubus na nanggugulo sa kanya, ay hindi na nalaman ni Mama. Magandang umaga po, Sir Neb. Ako nga pala si Kiko. Kwento ko lang yung karanasan ng pinsan kong si Bea na isang teacher sa kolehiyo. Matalino yun si Bea. Sa edad niyang 23 ay nagtuturo na nga siya sa kolehiyo. Kasing edaran niya halos ang mga estudyante niya at yung iba ay mas matanda pa sa kanya. Kabilang sa mga naturuan niya ay isang irregular student na si Garrett. Si Garrett ay pumoporma noon kay Bea. Pero syempre umiiwas ang pinsan ko dahil alam niyang bawal yon. Kaso ay makulit si Garrett at umabot sa punto na tumigil siya sa pag-aaral. Mapasagot lang si Bea. Pero syempre ayaw pa rin sa kanya ng pinsan ko. May bakla pala na nagbibigay ng pera kay Garrett. Si Abelardo o Yesa. Siya ang nagpapaaral sa lalaking yon. At nang malaman niya na huminto sa pag-aaral si Garrett, ay si Bea ang pinag-initan niya. Ewan namin kung anong nasa utak ni Abelardo at si Bea ang tinarantado niya imbis na si Garrett. Sir Neb, pinakulam ni Abelardo si Bea hanggang sa hindi na siya makapagturo. Naging bedridden siya dahil ang sinasabi ng mga doktor na problema ay sa utak ni Bea. May brain cancer daw siya. Pero sa kwento ni na tita, minsan ay nadaratnan nilang umiiyak si Bea dahil may hindi kilalang tao raw na pumapasok sa kwarto niya. At sa pakiramdam din nila tita sa bahay nila, parang may nagmamasid sa bawat ginagawa nila, lalo na tuwing gabi. Madalas din daw na may maliliit na langaw sa kwarto ni Bea kahit wala namang mapapasukan ng mga yon. Yung alagang pusa ni Bea ay ayaw nang tumabi sa kanya o pumasok man lang sa kanyang kwarto. Kapag daw papasok ito, ay mapapahinto sa pintuan at ginagala yung paningin sa buong kwarto na para bang may sinusundan ng tingin. Dahil sa mga kakaibang nangyayari sa bahay nila at kay Bea mismo, ay pinaalbularyo na siya. Nalaman nga nila tita na kinukulam si Bea, pero wala pa silang clue noon kung sino ang gumagawa noon. Hindi pinaghinalaan ni Bea si Garrett dahil sa tingin niya ay wala naman siyang kasalanan dito. Pero nabulabog yata si Garrett dahil sa pagtatawas dahil kinabukasan ay dumating ito sa bahay nila at nagsumbong na si Abelardo ang nagpapakulam kay Bea. Dahil sa impormasyon na binigay niya ay madaling nagamot at napagaling si Bea. Ang sabi ni Bea ay nagpakalayo-layo raw si Garrett at tinakasan si Abelardo at sobrang instant ng karma sa baklang yun. Yun ay dahil na hold up siya at binaril pa ng mga hold upper.